si Pamo sir. Ramdam na po ni Mark Ramos na pauwi na talaga si Harry Roque at hindi lang po galing sa akin yan. Ito po, manggagaling na din po kay Joke Lock. Sorry naman. Kay Harry Roque yan. Si Vice President. Sandali lang. Kung ikukulong niya si Vice President Sara Duterte, siguro nararamdaman na po ni Harry Roque, mga kababayan, na malapit nang makulong ang Vice Presidente. Sabi ni Ma'am Chris Rose, akla, buhay ka pa pala. Oo, buhay na buhay yan. Sabi ni Ping Laksamana, yay, uuwi na si Jollibee. Ako ho, mga boss, Chief Amo sir, mahilig akong kumutob eh. No? Binabasa ko yung mga sinasabi nila. Feeling ko, ramdam na nila yung posibleng kahinatnan ng Vice Presidente, lalong-lalo na doon sa impeachment na nagaganap po, mga kababayan. Lalong-lalo na, malapit na si Ramil Madriaga na magparamdam po. Tingin ko, yan ang magpipin down sa kanilang lahat. No? Sasabihin dito ni Roque, uuwi na din daw siya kapag ka nakulong ang Vice Presidente. O, pakinggan nyo ha. Kung ikukulong nila si Vice President, uuwi na po ako magpapakulong. At makikiisa doon sa mga bagong bayani na tinanggap ang pagkakakulong bilang kabayaran ng paninindigan para sa bayan. Sino na naman yun? Sila Rodante Marcoleta. Sila Rodante Marcoleta na naman iyon. No? Paano naging bayani? Siya mismo umaamin. So, tumanggap po ako ng 75 million nung ako ay nung panahon nang ako ay congressman pa lang po. Pag sinabi niya naman na hindi, para naman po sa eleksyon yung ibinigay nila eh. Tatanungin sa kanya, isinulat mo ba na sila ay nag-donate para doon sa pangangampanya mo o sa kampanya mo? O paano naman naging bayani yun? Kaya ayun, hulog sa plunder. Si Mike Defensor, ganun din ang kaso. Si Jinggoy Estrada, ganun din ang kaso. Diba sabi ni Ryan Geronimo, kulungan ng mga bayani. Pero kay Roque, boss, anak ng putik ka, akala mo naman nakalimutan namin nung tumakbo ka sa Congress. Akala mo naman nakalimutan namin na wanted ka sa Congress. Di ba? Iniimbestigahan siya, tinatanong siya. Actually, hindi siya iniimbestigahan nun eh. Resource person lang ho siya eh. Tinatanong lang ho, mga kababayan eh. O bakit yung pera mo ganito, from 3 million, biglang skyrocket ng 65 million agad yung pera mo? Ganun ho, mga boss Chief Amo sir eh. Sabi niya, Mr. Chair, kaya ko naman pong ipaliwanag iyang mga yan. Bukas po, dadaling ko yung mga dokumento. Di umuwi ho ng bahay, mga kababayan. Ang putragis na badi na Roque, hindi na ho bumalik sa Congress. Tumakbo, tumakas na ho, mga kababayan. Nag-backdoor po. O, di ba? Yun yung sabing ginawa ni Harry Roque. Nag-backdoor po, mga kababayan. Mahilig mag-backdoor si Harry Roque. Sandali lang. No? Alam ko iniisip niyong backdoor eh. Ibig kong sabihin, doon sa backdoor na mahilig si Roque, yung paglabas sa bandang ilalim ng Pilipinas. Yung paglabas doon sa hindi wastong daanan. Yun ang ibig ko sabihin. Yung mga tawi-tawi. Ang puti kayo, alam ko iniisip ninyo eh. No, na backdoor. Saka natin malalaman yan kapag ka umuwi na si Harry Roque at naikulong na sa Bilibid, kung talaga ba na mahilig mag-backdoor si Harry Roque. Kahit di ka magpakulong, ikukulong ka naman talaga. Correct. Hindi. Sabi nga ni John Vic Remulla, di ba? Ni SILG. Si Roque, wala na. Kumbaga, nakikipag-ugnayan na sila, hihilingan na nila na kunin itong si Roque. Kasi parang ang kumakalat na po, hindi na mabibigyan ng asylum eh. Di ba? Parang yun na po yung sinasabi, malabo nang mabigyan ng asylum etong si Harry Roque. Akala ko tinubo sa likod, Ninong Mark Ramos. Ano tinubo po? Puta Chris, kung ano-ano yung mga yung mga komento dyan. Akala ko tinubo sa likod. Binuto sa likod? Yung ba ibig mong sabihin? Kayo talaga. Tuloy. Abangan niyo po yan. Nagbigay na po ako ng deadline sa aking sarili. Putik na yan.
May deadline pa ha. Okay, sige. Ano yung deadline mo? Kung kailan ko gagawin yan, at tutuparin ko po yan. Hindi, baka naman kapag ka yung ano ka na, sukol ka na, at talagang naipakiusap na, at talagang hiniling na nila John B. Cremulya, nag-grant na yung hiling sa kanila, na iuwi ka na ng Pilipinas. Baka naman yun yung ibig mo sabihin. Tapos gusto mo lang palabasin na isusuko ko yung sarili ko para sumama ako doon sa mga bayabayani na kagaya nila Defensor na nagpakulong kasi dahil naninindigan sila. Bulol. Hindi maniniwala ang mamamayang Pilipino sa iyo niyan. Alam kung ano ang ginawa mo. Alam na may sabwat ka sa Pogo. Di ba? Kahit itanggi pa ni Harry Roque, mga kababayan, biruin mo. Mga dokumento nila, mga bank accounts nila, pabalik-balik sila, palabas-masok sila sa Pogo. O, yung isang Chinese national na wanted, nahuli sa loob ng bahay nung kanyang doon sa kanyang bahay, doon sa Benguet. O di ho ba? Kunyari ho lang ho ito mga kababayan. Pero ang tingin ko dito, sukol na ho ito. Ang tingin ko ho dito mga boss Chief Amo sir, alam niya na talagang metaning na siya at iuuwi na siya sa Pilipinas po. Kaya kunyari na lang, yung parang ginawa ni Tatay Digong ng mga DDS na nung nahuli po, no, biglang sabi ni Tatay Digong sa eroplano, mga pulis, no? Sabi ko naman sa inyo, trabaho lang kayo, no? Ako ang bahala. Sasagutin ko. Di ba ganun yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte? Dahil wala na, hindi na makaalis, alam niyang hindi na babalik, kunyari, pakamartir na lang. Kunyari na sasaluhin ko kayo, ako ang may sagot sa inyo. Pero yung sinasabi doon sa Hong Kong at yung 12 oras habang siya inaaresto, ayaw sumama. Oh, ganyan lang din ho, yung kay Roque. Pinglak sa mana, salamat dyan sa baw mo baw. O, di ba? O, tuloy natin si Roque. Uuwi ako. Ay, uuwi na daw ho si Roque, mga kababayan. Kailangan ho yata nito, pasalubungan natin. Yung banda, ano po, hindi, ganun, di ba? Kapag kayong sasalubungin mo ang isang tao, may banda, may pabanda ka. O, tapos, merong susundo na kasi medyo mahaba si Roque. May susundo. Yung banda nasa unahan. Paglabas ng airport, no, papatugtugin na yon. O, yun. Tapos isasakay si Roque sa puting van para medyo naman maganda. Mahaba, no, mahaba ho ang biyahe niya. Pahigain ho sa likod, mga kababayan, ng van. Tapos, idiretso na po sa idiretso na po sa Bilibid, no? Para maganda naman po ang pagsalubong natin, mga boss Chief Amo sir, kay Harry Roque. Sabi ni Ma'am Delia Rosario, patay? Hindi ho! Hindi ho! No, kumbaga, para aliw si Roque pagka sinalubong natin. Sabi, salamat naman, Ma'am Chris Rose, no? May pa-fireworks ka pa yan. Ninong Mark, di ba yun yung banda pag last night ng May Lamay? Tapos sasabihin, itawid nyo na yung mga bata o ihakbang nyo na yung mga bata. Putagis ay, naku po. Pero, ang katotohanan ho dyan, mga boss Chief Amo sir, alam na ni Roque na malapit na yung katapusan niya. Richard Romakin, shout out po sa inyo. MJ, GM, alam ni Roque na malapit na yung katapusan niya at malapit na siyang iuwi sa Pilipinas po, mga kababayan. Kaya ganyan na yung mga sinasabi niya. Para magmuka na, hindi ako nagtago, sumuko ako. No, iniyalay ko ang sarili ko para sa bayan. Ganyan yan. Sabi ni Maribel, Sugit, baka carousel yung sinasabi mo. Hindi. Yun, di ba, may banda. Tapos sa bandang carousel, karo na patay. Uy, hindi naman, mga kababayan.